November 23, 2024, 15:11, alas 3 ng hapon dito sa Tansa, Bunga, Bagtas, malapit lang sa Bagtas. Bunga, Tansa, Cavite, dito sa bukid. So, marami tayong iniisip ko mag-topic. Magbibigay lang tayo ng mga konting topic. So, bago tayo pumasok doon, kwento muna tayo. Kagabi, itong mga putang inan to, itong mga taga Maynila, kuno na daw to. Yun, dumating kagabi mga alas 11, alas 10:30 ng gabi, kahapon ng gabi. Pag ihi ko, ayun, nanunuktok na agad doon. Sira lagi, maaga ako natulog kagabi, nasira tulog ko. Pati yung tulog ng nanay ko nasisira din. Lagi kong kinakamusta yung nanay ko, tinitignan ko. Kasi may sakit ngayon yun, kasi nga dito sa ginagawa ng mga putang inan to. Kasi sa totoo lang, itong nanay kong tanga, hindi niya alam na pinupuntirya din siya ng mga gagong to, itong mga demonyong to. Kaya nga, sabi ko, kung dapat pinapatay ang mga yan. Kasi kung di nyo papatayin yung mga yan, dadami ang mga kriminal na yan. Hindi yan madadala. Kumbaga, yung mga kriminal na yan, matotolerate kung ano yung mga ginagawa nilang krimen dito. Alam niyo ba yung tolerate? Kumbaga, kinukonsinte. Kasi nga, palakad nga ng mga politiko, mga backer din ng mga politiko, ang mga putang inang to. Kaya ang lalakas ng loob eh. Kaya kita mo kahit nga ordinaryong tao dyan, sabihin na natin isa ka lang ordinaryong tao dito, may backer ka doon sa taas. Ang lakas ng loob mong bumangga. Kasi alam mong may sasalo. Alam nilang may sasalo sa kanila. Itong mga to, wala lang akong gamit. Nandito sila ngayon. Sa Bunga. Umiihi ako dito kanina. Doon. Dito, sa banda dito. Doon. Tapos doon. Kila ko Jerry, may mga tao dyan. Hindi ko kilala kung sino-sino yung mga yan. Tapos dito, dami niyan. Sabi ko nga sa inyo nung isang araw, basta patimbre na lang. Kasi hindi natin mahahawakan kung anong oras, anong panahon. Kung malalaman na lang natin. So kanina, nakikinig ako sa radyo habang nagkakape. Nagbabasa ng 105.9 yung istasyon. Hindi ko alam kung Iglesia ni Cristo ba yun o mga Katoliko. Binabasa yung Revelation tungkol doon sa dalawang propetang ipinako sa krus. Di habang binabasa ng gano'n, parang nang-i-impluwensya o ng tawag nito, nananakot ba gana ba? Kasi alam kong takbo ng mga gagong to eh. Alam ko yung mga diskarte nila pag yung mga ganyan-ganyan na so, iniisip ko,
propeta. May dalawang propeta kasi na pinako sa krus doon sa pinagpakuan ni Kristo. So, yung dalawang propetang yon, napakatagal na nun. Nasaan ba nakapako si Kristo? Sa Roma. So, kailan pa yun? Sila yung mga humula ng mga mangyayari. Katulad ng mga sumulat ng mga Revelation. Ang Revelation book ay isa yang nakahiwalay, hindi na walang author na kung kanino galing ang Revelation book. Kaya nga doon mo makikita kanino ba yun, kay Paul o kay ano. Walang nakalagay na kay Paul o kay John o kay Lucas o kay Marcos o sa mga apostol. So, bibigyan ko kayo ng idea kung ano ang Revelation. Ang Revelation ay isang hula sa mga nangyari na at mangyayari. Ito yung actually hindi lang naman Revelation na nagpapahayag ng mga hula. Ang Daniel, ano pa ba yun? Alam mo yun, hindi na kasi ako nagbabasa ng Bible. Kasi itong mga gagong to, pagka may nalaman sila sa akin, agad-agad, itong mga siraulong itong nakamonitor sa akin. Nag-iisip nga ako nung signal jammer saan ko ilalagay. Okay, so simula sa Daniel, naandyan yung mga hula na nangyari na at mangyayari pa. Kung anong nangyari noon doon at mangyayari pa. So i-search nyo yun sa Bible. Dali lang naman sa Android. Pag pindot mo ng ganun, lalabas na agad yun. So nandun, di lang sa madami. Kalimutan ko na yung mga libro eh. Ano nga ba yun? Galatia ba? Parang yun na yata. Basta nandun. So maraming, ang Revelation kasi is ito yung huli na mangyayari. Na katulad din na doon sa mga hula sa mga Daniel. At eto pa nga, yung mga sinasabi ng mga gagong to, yung mga mandaragit na galing sa silangan o yung mga propetang galing sa silangan daw. So malayo. Napakaraming propeta na noong unang panahon kasi nung dumating si Jesus dito, isa na sila Esteban na pinatay ng mga Hudyo ba o mga Romano. So, yun yung mga may espiritu ng Diyos. So, simula pa yun, 2,000 years pa yun. Tagal na nun. So, nagbigay ang Diyos ng panahon, na sabi niya, hindi nyo malalaman kung kailan ako darating. Sa sa mga mangangaral naman, katulad sa mga Facebook o Twitter o X apps, sabi doon na Jesus is coming.
Darating na raw si Kristo. So nagtanong ako doon, si Kristo ba nandito na o wala pa? Nagtanong ako doon sa So wala naman sumagot. Wala laging sumasagot doon sa tanong ko eh. Kahit doon sa Thessalonia, 1 Thessalonia yata, 2 Thessalonia. Ikaw mismo ang makakaalam kung kailan darating si Jesus. Bakit sinabi nung walang nakakaalam kung kailan ako darating? Talagang wala naman talaga eh. Dahil ikaw din mismo ang nakakaalam kung kailan siya dadating. Doon sa Thessalonia, nakalagay yun. Bakit ko natanong na Jesus is coming? Si Jesus ba naandito na o wala pa? Diba? So unang-una sa lahat, si Jesus ay siyang berbo na nagkatawang tao. Alam niyo ba yung berbo na nagkatawang tao? Nung unang panahon, kumbaga ang the word sa English, siya ang berbong nagkatawang tao o ang espiritong nagkatawang tao. Kung gusto nyong makita si Jesus na sa pisikal na makikita nyo, hindi nyo na siya makikita na pisikal na makikita nyo. Kasi, ang katawang inihanda sa kanya ay minsan lang mangyayari. Walang pangalawa, walang pangatlo, kundi minsan lang mangyayari ang katawang hinanda na para sa kanya. Nakuha nyo? So kung tatanungin ko kayo, si Jesus ba naandito na o wala pa? Matagal na siyang naandito. Nabulag lang kayo. Alam nyo naman yun, mahilig mambulag yun. Tulad sa mga nabulag, hindi nyo. Kumbaga dito, pinaliliwanag ko lang sa inyo. Kung dumating na ba si Jesus o wala pa. Ngayon, sa Revelation, nakikipaglaban ng berbo sa Revelation. Walang nanaig sa kanya sa Revelation. Siya ang berbo ng Diyos. Walang tumalo sa kanya. Iyon ang nangyayari sa Revelation. Ano ang meron sa Revelation? Na kay Juan, hindi ko alam kung sinong Juan yun. Na kay John, hindi ko alam kung sinong John yun. Nasa likod niya ang bumubulong sa kanya na ang berbo ng Diyos, ang Panginoon ay nasa kanya. Nung unang panahon kasi, mula sa lumang tipan, may mga sinasabing mga propeta ng sumasa kanya ang Diyos. Ilan yon? Si Ismael, si Moises. Pagka sinabing sumasa kanya ang Diyos, na sumasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Nakakuha niyo yun? So sa lumang tipan, sa Revelation, iniilawan ni Juan, siya yung kumuha ng maliit na aklat, nagbukas ng selyo ng mga aklat. Ano ang ibig sabihin ng selyo ng mga aklat? May nakabasa na ba ng mga aklat na ipinaliwanag sa inyo? Sa simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Siya ang nagbaklas ng selyo. Katulad ng ginawa ni Jesus nung dumating siya dito.
Binaklas ni Jesus ang mga selyo ng aklat. Hindi yung selyo na nakalak na ganon, hindi yung selyo na may plastic na ganon, kundi pinaliwanag ni Jesus kung ano ang ibig sabihin nung sinasabi sa aklat. Nakakuha nyo? Yun ang selyo. Ngayon, nakakabasa ba tong mga gagong to? Saan ang galing si Juan? Nanggaling si Juan sa lahi ni David. Tangang tibay ni Juan, puta. Lahing David pala. Nanggaling si Juan sa lahi ni David. At malalaman nyo pa, madami pa kayong malalaman doon. Hindi ko binabasa yon yung mga yon. Tapos, ito pa ang palusot ng mga gago na papatayin daw. Putang na, parang pinariringgan na naman ako kasi yung namatay at nabuhay, papatayin daw yung propeta para mamatay at mabuhay. So, sino ang namatay at nabuhay? Na ginawang tawag nito, ginawang manikin, ginawang larawan ng mga demonyong to. Si Jesus lang ang di ba yung namatay at nabuhay. Pagka sinabi kasing namatay at nabuhay, lagi yung nakatapik kay Jesus kasi siya ang unang namatay at nabuhay doon. Para patunayang totoo ang Diyos. So, sino ang namatay at nabuhay at ginawang artista na mga gagong to? Si Jesus, di ba? Nandun pa nga yung minsan nakita ko sa apps, dito sa mga social media, na laging inilalarawan si Jesus na para bang nakakaawa. Yung dugon-dugo mo ka, yung talagang, alam nyo sa akin, isa yung pambabastos sa Diyos. Isa yung napakalaking kahihiyan sa Diyos. Yung ginagawa ng mga gagong to. Isa yung malaking kabastusan sa Diyos. Bakit? Si Jesus ang kakilakilabot na tao nung araw na yun, nung nandun siya. Hindi nyo ba alam yun? Siya ang nakakatakot na tao dun sa nung nagtuturo siya dito. Walang nagturo sa inyo siguro na pastor o pare o kung sino mga pare, ministro o mga ngaral dito. Wala sigurong nagturo sa inyo kung gaano kakilakilabot si Jesus. Tapos gagawin yung isang kaawa-awang tao, isang yung parabang inape na tinarantado. Hindi ganun si Jesus. Dahil kung tutuusin, kung sinabi ni Jesus na kaya niyang magpapunta dito ng isang batalyong anghel na ililigtas siya, kaya niyang gawin yun. Hindi niya ginawa yun dahil may kasulatan na kailangan niyang tuparin. Yun kung bakit hindi niya iniligtas ang sarili niya. Dahil yun ang kasunduan niya sa ama niya. Sino nakapagpaliwanag dito sa inyo? Si Jesus ang pumatay sa 500 katao ba yun? Hindi ko na matandaan eh. So ano ang sabi ni Jesus? Para matupad ang kasulatan na siya ay binilang sa mga salarin. So eto na. So di ba ikaw yung taong pumatay ng mga 500 katao doon sa ilang? Sila yun.
nang pakuhanin na sila Pedro ng mga itak. Dahil may mga kasulatan na kailangan niyang tuparin lahat. So ganon kakilabot si Jesus. Hindi ko alam kung itinuro to sa inyo ng mga pare, ministro, mga ngaral dito. Kasi ang gusto nyo kasi marinig yung katulad sa Timoteo na sinusulat sa Timoteo, yung masarap lang sa tenga. Yung God bless, o ganyan ang gagawin mo, maging mabuti ka, maging ganyan. May oras na sinasabi sa, ayan, hindi ko matandaan yung mga aklat. The time kung tawagin, ang kapanahunan sa ilalim sa silong ng langit. Lahat ng panahon ay may naaayong panahon. Yung panahon ng gyera, panahon ng kapayapaan. Panahon ng pagpatay, panahon ng pananahimik. Panahon, lahat ng bagay may panahon. So, napakalaki, napakadami yung hindi nyo nalalaman. So, yung mga, hindi ko alam yung kanina, yung nagbabasa ng Revelation, kung Katoliko ba yun o mga iglesia ni Cristo. Hanggang basa lang sila, pero walang nakakaintindi sa kanila kung ano mangyayari doon. Dahil ang gusto lang ng mga to ay magmanipula ng tao. Impluwensyahan ng tao kung ano yung ginawa. Para yung mga ginawa, yung nyari, anong impluwensya makita mo si Jesus? Na ganyang puro bugbog sarado. Puro dugo-dugo mukha. So may mga masasamang tao na gano'n baka gano'n din ang gawin niya kay Jesus. Di ba? Yun ang mga impluwensya na hindi nyo alam. So sa katotohanan, si Jesus ay siyang kakilakilabot mula pa nung una. Ito yung sa lumang tipan. Kung tawagin, sasabihin ko sa inyong siya ang gumawa ng kasamaan, siya ang gumawa ng kabutihan, siya rin ang gumagawa ng kasamaan. Ganong katindi ang Diyos. Kung masama kang tao, mas masama siya sa iyo. Tandaan niyo sinabi ko. Kung paano niya inubos, nilipol ang mga tao dito noong panahon ni Noah. Nasabi niya, hindi niya na uulitin yun. Napakarami. Naku, sabihin ko sa inyo. Kung paano siya ang nagbigay, nagpahirap sa mga Muslim, sa mga taga-Israel. Dahil sa mga sumpa ng kautusan. Ang sumpa ng kautusan na to ay dahil sa kasalanan ng Israel sa pagsunod sa ibang Diyos. Dito na pumasok yung tinuro ko sa inyo na iisang Diyos. Huwag kang luluhod o susunod sa hindi mo nakikilalang Diyos. So ilang tao dito ang lumuhod at sumunod sa hindi nakikilalang Diyos. Kailangan ko pang banggitin. Sino dito yung ama ng ama? Na kung sumamba si ama, Ama, nakikilala nyo ba yung ama na yun? Nakikilala nyo ba yun? Yung ama na yun? Yung sinasabi nyong ama-ama? Ano ang sabi ni Jesus? Walang sino mang nakakakilala sa ama ko, kundi siya lang ang nakakilala sa ama niya. Nakuha nyo? Kaya pinarusahan ng Diyos ang mga taga-Israel dahil sa pagsunod nila sa ibang Diyos. At nang doon na yung pangako ng sabi ng Panginoon na tutubusin niya ang pangako, ang kasalanan ng Israel
O dito na pumasok ang mga baliw na iglesia na sila daw ay tinubos. Pati dito, yung mga ibang tao dito na tinubos na daw ang kasalanan nila, kaya wala silang kasalanan. Sa katotohanan, ang tinubos ni Jesus ay ang sumpa ng kautusan na isinumpa niya sa Israel. Yun ang tinubos ni Jesus. Kaya siya nagbigay ng bagong kautusan na dito sa dalawang kautusan na to, nasasakop lahat ng kautusan. Dahil kung matisod ka sa isang kautusan sa lumang tipan, lahat ng kautusan na ginawa mo, baliwala lahat yun. Ganong katindi ang kautusan, ang sumpa ng kautusan. Dami yun. So, sino mga siraulo dito ng ama ng ama? Ngayon, sino ba ang tinuturing na ama? Sino ang umampon sa inyo para maging matawag kayong anak ng Diyos? Sino ang umampon? Si ano ba? Si ama ba? Si ama ba ang umampon sa inyo? Lahat ng tao dito na tinatawag na anak ng Diyos ay si Jesus ang kumuha at umampon, ang kumipkip sa inyo. Ito na, andito na yung sinasabing ito na yung may karapatan kang tawaging anak ng Diyos dahil sa pagsunod mo kay Jesus. Kaya siya tinawag na walang hanggang ama sa Isaya. Dahil sa simula't simula pa, siya ang tinatawag na ama mula pa sa lumang tipan. I am now, before, and forever. Ano mo, saan ba nakasulat yun? Kahit ako, nakakalimutan ko na. Siya ang noon at ngayon at sa walang hanggan. Di ba? Ano ang sabi niya doon kay ano? Sa mga Pariseyo na wala ka pang 500 taon, nakita mo na si Abraham. Ako nga, siya nga. Anong tawag ni Jesus doon? Dahil mas nauna pa siya kay Abraham kaysa si Abraham. Walang naniwala sa kanya. Siyempre, maniniwala ka ba naman doon? Puta na. Mas bata ka pa kay Abraham. Patay na si Abraham nung panahon na yun. 500 taon na yun. Ilang taon pa lang si Jesus no? 40. Diba? Teka. So, binibigyan ko lang kayo ng mga konting alam para hindi kayo maligaw. Hindi kayo ma-impluwensyahan ng mga demonyong to. Kasi mapakahirap pagka yung sa sitwasyon ko, tapos i-impluwensyahan ka dyan ng mga gago, baka pag hindi ako nagsalita, walang babara sa inyo dyan na ganito ang nangyari. Di ba? Hindi ka makakasagot dyan. Kung pabara-bara ka lang ng sagot, hindi ka nila pakikinggan. Dapat nakasulat lahat ng isasagot mo. So doon sa Revelation, totoo yun. Yun ang ginamit nila si Jesus. Kasi yung may sugat ng tabak. Ang ibig kasi noon ng sugat ng tabak, yung pinatay nila. At ginawang rebulto, ginawang larawan. Nakasulat yun sa Revelation. So nandito na yung sasabihin natin na ano ba tawag nun? Nakalimutan ko na ito. Ang dami na. Hindi kasi ako nagbabasa pa ngayon. Sa susunod, magbabasa muna ako. Papartidahan ko lang muna kayo. Susunod, babasa-basa muna tayo ng konti.
So, may sinabi ako sa Twitter dati, sa X, na be quick. Sabi ko sa kanila, magmadali kayo. Kasi ang karangalan na ibinibigay ko sa Amerika ay hindi pala. I think, sabi ko sa tingin ko, kayo ang magiging bagong Israel. At mas mataas pa sa Roma ang mangyayari sa inyo. Kaya magmadali kayo. Yun ang sinabi ko sa mga taga-Amerika. Na kailangan, kung susunod sila at magmamadali sa pinagagawa ko sa kanila. Tingin ko naman, nakikita ko naman ang mga nangyayari na doon. Kasi may nagpahapyaw na yung mga tropa doon na ang Amerika ay ang magiging bagong Roma. Nagpahapyaw na yung mga tropa doon na ang Amerika siyang magiging bagong Roma. Hindi ko alam kung bakit. Nandun yun. In-SS ko dito, nilagay ko lang sa GC yung mga picture. So, dapat nilang madaliin. Hindi naman sinasabing tinatanggalan ng karangalan ng Israel. Kundi ang Israel ay siya pa ring Israel. Dahil minahal sila ng Diyos dahil sa kanilang mga magulang. Na kahit Swail ang Israel noon, minahal ng Diyos ang Israel dahil sa kanilang mga magulang. Yun ay pangako ng Diyos. Na dahil sa kanilang mga magulang, kaya hindi sila binibitawan ng Diyos. Yun ang pakisama ng Diyos sa mga taga-Israel. Ano kung bakit tinatawag na bagong Israel? Bakit may tinatawag na bagong Israel? Ang bagong Israel kasi ay naandon ang katotohanan. Andon yung kung paano pumunta dito si Jesus na ginawa niyang bago lahat. Yun ang ibig sabihin na ginawa niyang bago lahat para maging bago ang Israel. Kaso hindi yung sinunod ng Israel, binigay sa mga hentil. Ang mga hentil ang siyang humawak ng ilaw, hindi ang taga-Israel. Ibig sabihin ng mga hentil, ito yung mga bansa sa labas ng mga Israel. Sila mga hentil. Ang mga hentil noon ay siyang mga sumasamba sa mga rebulto. Katulad ng mga Roma, yan ang mga hentil noon. At si Pablo tumigil sa Roma nung huling panahon at hindi na siya nakita doon. Doon na siya tumigil sa Roma. Yun ang pagkakabasa ko sa libro. Kaya siguro naging makapangyarihan ng Roma dahil kay Pablo. Kaya sabi ko nga, sabi ni tropa doon sa sagot ko doon sa America will be the next Rome. America is the next Rome. Sabi ko, in frankly speaking, powers, godless America. Sabi ko sa kanila. Ano ba ang ibig sabihin ng kapangyarihan? Sa simula't simula, nung bago pa lang pumunta dito si Jesus, bago pa lang siya magkatawang tao dito sa mundo, makapangyarihan na ang Roma nung panahon na yun. Sino ba nagpapatay kay Jesus? Ang mga Hudyo, pati ang mga Romano. Di ba? Sila ang may hawak noon. Silang makapangyarihan noon. Ang mga Romano. Bago pa ang Ehipto. Yung Ehipto kasi, inabolish yan ng mga tubig. Talagang talagang tinanggal sila ng Diyos. Ang pumalit naman ng mga taga-Roma.
Until now, sabi ko doon sa sagot ko doon, hanggang ngayon. Oh, totoo ba? Hindi. Yung sinabi ko. Sino ang makapangyarihan nung panahon pa ni Jesus? 2,000 years ago until now. Hindi ba mga taga-Roma pa rin? Sila ang may hawak ng impluwensya ng Diyos sa buong mundo. Ganon ang ibig sabihin ng kapangyarihan. Kaya sinabi ko agad doon na, in frankly speaking, powers, God bless America. So pag naitatag ng Amerika, sabi nga ng Diyos ibibigay sila sa mga kakilakilabot na bansa. Hindi ko alam kung si Putin ay susunod na rin kasi ang Amerika at Russia ay nagkakasundo na para labanan mga globalists. Ang mga globalists ay pinatatakbo din ng mga Roma, ng mga pare, ng mga ang globalist kasi pinatatakbo ng mga grupo ng mga hindi ko malaman kung ito ba'y relihiyon na pinatatakbo din ng mga relihiyon. Sila mga globalist. Ngayon, in-under attack sila ng mga globalist. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi sa Twitter, sa X. Pero sa X kasi, andun lahat nakabulgar kung ano yung mga totoo na nangyayari. So, bakit kasama ang Roma? Bakit kasama ang mga Katoliko? Kasi si Trump against kay Pope na sa mga migration na nangyayari sa Amerika. Kasi unang sinabi ni Pope, may sinabi si Pope na evil ba o ano? Na bakit niya hinahadlangan ng mga taong mag-migrate? Hindi. 'Di ba? Kasi parang ang nangyari doon is for the one religion. The New World Order. Ito yung mga globalists, yung New World Order, one religion. Yan yata yung mga globalists. So kaya nag-migrate yung mga tao para katulad ng ginawa nila sa Lebanon na dating Christian. Hindi ko naman sinabing yun yung taktika na gagawin nila na para masakop nila ang isang lugar. Kumbaga kung paano pinapunta yung mga nidigong yung mga Chinese dito, ganun ang mga taktika. Kung may mga 100,000 Chinese dyan, bibigyan ka ng pondo rito. Mamili ka na dyan ng mga lupa. Ganun kasimple. So, may nakuha ba kayo? May natutunan ba kayo sa mga topic natin dito? Hindi naman nakakatakot. Kasi talagang matakot kayo pag nangyari ng lahat yan. Dapat magbadali na ang Amerika kasi hindi ko alam. Kasi alam nyo, dapat yung kapangyarihan na dito dapat. Kasi nga walang namumunga dito dahil puro mga hudas itong mga nandito sa bansang to. Lalo na dito sa Cavite. Katulad ng Diyos, kung hindi ka magbunga rito, ang karangalan ay ibibigay sa ibang bansa. Ganon ang sabi ng Diyos. Ibibigay niya sa ibang bansa. Kung paano niya ibinigay sa mga hintilang ilaw, ganon din niya binibigay sa ibang bansa. Ang nakakaintindi siguro nito yung nakakaalam ng aral sa Biblia. Hindi yung mga ordinaryong tanga dyan na bumabasa lang. Nakakaintindi dito yung nakakaintindi ng Biblia.
So, yung aral ba natin ngayon, tumutugma sa realidad na nangyayari sa atin ngayon dito? Tumutugma ba yung inaral natin dito dun sa realidad na nangyayari? Okay, 40 minutes na sa susunod na ulit. So, patimbre lang ako dyan sa mga tropa dito sa Bagtas, Tansa, Cavite, sa mga ginagawa nila dyan. Kasi yung mga putang inang yan, backup yan ng mga politiko. Pinagagana ng mga politiko dito sa Cavite. May mga naririnig pa ako, mga NBI ko no. NBI o di ko alam kung sino-sino yung mga putang inang yan. Iniisip ko mga NBI hawak nito sigurado si Tulpo, kasi si Tulpo Channel 5 Radyo 5 105 105.9, mga taga Radyo 5. So may mga NBI dyan na hawak ni Tulpo siguro, na katulad ng mga yan. Ewan ko anong karapatan ng mga gagong yan, pero kung nagkataong may gamit ako, siguro magkakaalaman kami lang. Maalaman ko lang kung totoo ba talaga. Di ba? Okay. Magpatimbre lang kayo dito sa Bagtas, Tansa, Cavite. Dito sa Carissa Homes Subdivision. Kasi hindi nyo alam kung anong klaseng mga tao na siraulo ang mga pinadadala sa akin. Hinihintay ko lang yung tropa na mag-signal. Sana mag-signal na kung saan tayo mapupunta o anong mangyayari. Okay, God bless sa inyong lahat at sana may natutunan kayo, may napulot kayo sa kapiraso nating alam. Susunod na tayo magbibigay ng mga kapiraso ulit. Kurot-kurot lang. Kasi mahirap magbigay ng buo. Baka mapraning kayo. Susunod na ulit.